Nung dalaga pa lamang si Kamya ay isa siya sa mga ligawin sa kanilang lugar. Maganda, matangkad at bumagay rin sa kanya ang pagkamorena ng kanyang balat. Ngunit sa likod ng kagandahang yun, nagkukubli ang taglay niyang karunungan sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kung tutuusin, kaya niyang paibigin ang sinumang lalaki na kanyang matitipuhan, gamit ang kanyang kaalaman sa panggagayuma. Marami namang nanliligaw sa kanya, ngunit isa sa mga yon ay wala siyang natitipuhan, dahil ang lalaking itinitibok ng kanyang puso ay may asawa na nung mga panahon na yon. Walang iba kundi si Fernan. Pangingisda ang hanap buhay ng lalaki dahil ang pamilya niya ay nagmamay-ari ng isang malaking fishing boat. Ginamitan siya ng gayuma ni Kamya, kaya nagkaroon sila ng lihim na relasyon, hanggang sa nagdalang tao na ang babae. Dahil wala pa ring alam ang asawa ni Fernan tungkol sa kanilang relasyon, naging isang malaking problema sa lalaki ang pagbubuntis ni Kamya. Ngunit handa raw yun na akuin ang bata bilang anak, kaya lamang hindi pa rin sila maaaring magsama hanggang sa magdesisyon si Fernan na sila ay maghiwalay, oras na maipanganak niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi siya pumayag dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Ngunit wala na siyang nagawa pa dahil buo na ang desisyon noon. Mas malaki raw ang magiging problema nila kapag ipinilit pa niya na sila ay magsama. Nang maipanganak ni Kamya si Talia, saka pa lamang ipinagtapat ni Fernan sa asawang si Stella ang tungkol sa bata. Kaya naman, nang malaman noon na siya ang kabit ng asawa, ay kaagad siyang sinugod nito. Hindi niya napaghandaan ang pagdating ng babae. Nang araw na yun, abala siya sa pagluluto ng hapunan. Nasa kwarto ang kanyang anak at mahimbing pang natutulog sa duyan, kaya nagkaroon siya ng oras na makapagluto. Ngunit ilang sandali lamang ay biglang bumukas ang pinto at mula roon pumasok ang galit na asawa ng nakabuntis sa kanya. Kamya, magpakita ka sa akin, malandi ka! Stella, teka, anong ginagawa mo rito? Bakit bigla-bigla ka na lang pumapasok nang walang pahintulot? Pahintulot? Siraulo ka pala eh. Bakit ikaw? Humingi ka ba ng pahintulot sa akin nung tikman mo ang asawa ko? Hindi ka pa nakontento? Nagpabuntis ka pang hayop ka? Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka na bago pa tayo magkasakitan dito. Tanga, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nasasaktan. Mga agaw ka. Itong bagay sa'yo, kakalbuhin kitang hayop ka. Bitawan mo ako, ano ba? Hindi kita bibitawan hanggat hindi ko nauubos yung buhok mo. Sa tindi ng galit ni Stella, nadampot noon ang kutsilyong ginagamit ni Kamya sa paghahanda ng lulutuin. Walang pag-aalinlangang sinugatan ng babae ang kanyang muka. Naramdaman na lamang niya ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang pisngi. Inagaw niya ang kutsilyo sa kamay ni Stella at nang makuha yon, hindi pa rin nagpatalo ang babae. Marahas noong hinablot ang kanyang buhok at buong lakas na itinulak. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa may lutuan, kung saan nakasalang ang pinalalambot niyang karne. Tumapon sa kanyang muka ang mainit na sabaw ng nilulutong ulam. Napahiyaw si Kamya na masunog ang kanyang buong muka. Kung hindi pa dumating si Fernan, hindi siya madadala sa ospital. Bagamat nagamot pa si Kamya, ay tila naging bangungot sa kanya ang nangyari. Wala na ang dati maganda niyang muka na hinahangaan ng mga kalalakihan. Ang makinis niyang pisngi ay naging puro kulubot na lamang. Umabot yon hanggang sa kanyang leeg at kaliwang balikat. Halos hindi na siya makilala sa bago niyang itsura. Dahil sa nangyari sa kanya, ay kinausap na lamang niya si Fernan para sa isang malaking desisyon. Pasensya ka na sa ginawa ng asawa ko. Hindi ko naman akalaing susugod siya sa bahay mo para saktan ka.
Hindi mo kailangang humingi ng pasensya dahil alam ko naman na kung dumating ka na mas maaga, poprotektahan mo kami ni Talia. Nakita mo na ba ang itsura mo ngayon? Oo, kahit ako natatakot sa sarili kong muka. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa mga tao, Fernan. Siguradong katatakutan nila po. Teka, si Talia, nasaan siya? Iniwan ko na muna sa kapatid ko. Doon muna siya hanggat hindi ko pa nakakausap na maayos si Stella. Fernan, hindi ko na maaalagaan si Talia. Hindi ko alam kung paano ko siya palalakayin sa poder ko dahil siguradong mahihirapan lang siya. Ayoko maging tampulan siya ng tukso dahil sa nakakatakot kong itsura. Gusto ko magkaroon ng normal na buhay ang anak natin. Ano ba ang plano mo? Gusto ko munang umuwi sa amin sa probinsya. Makikituloy muna ako sa lola ko. Pwede bang ikaw na muna ang bahala kay Talia? Alam kong mas mapapabuti siya kung nasa iyo siya, Fernan. Nakikiusap ako. Huwag mong pababayaan ang anak natin. Akong bahala sa kanya. Basta mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. Pero sana dumating pa rin ang araw na magkita kayo ni Talia at magpakilala ka sa kanya bilang ina niya, ha? Pangako. Babalik ako para sa kanya. Yun na ang naging huling pag-uusap ni Camia at Fernan. Tinapos niya na ang relasyon sa lalaki at humingi na rin ng tawad. Ipinaabot na rin lang niya ang paghingi ng tawad sa asawa ni Fernan na si Stella. Matapos makabawi ng lakas, bumiyahe na siya patungong probinsya kung saan siya noon inalagaan ng kanyang lola na si Amira. Sa loob ng mahigit 1 dekada, ni minsan ay hindi man lamang nakausap o nalapitan ni Camia ang anak na si Talia. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga at ng dati niyang karelasyon ay nakabalik na siya roon matapos ang 15 taon. Pinapanood at sinusubaybayan na lamang niya ang anak mula sa malayo. Tuwing naglalakad ay lagi siyang gumagamit ng balabal na isinasaklob sa kanyang ulo at itinatakip rin sa kanyang muka para hindi siya makaagaw ng atensyon sa ibang tao. Iniiwasan niya rin na may makakilala sa kanya sa mga dati nang nakatira sa barangay na yon. Marami rin kasi ang nakakaalam na nasunog ang buo niyang muka kaya posibleng maalala siya ng mga tao na minsan ring naging malapit sa kanya. Gamit ang perang naipon at ibinigay ng yumaong lola, bumili siya ng bahay at lupa sa lugar na yon. Maliit lamang ang bahay, ngunit malawak naman ang mapagtataniman niya sa paligid. Malayo yon sa mga kabahayan sa barangay, kaya ligtas siya sa panghusga ng mga taong nakatira doon. Kaya lamang, minsan ay may mga naggagawi rin sa parting yon. Ngunit tuwing may nakakakita sa kanya, ay kaagad siyang tumatakbo papalayo na animoy nakakita ng nakakakilabot na nilalang. Nang umagang yun, nagplano siyang pumunta sa bayan para mamalengke ng kanyang mga kakailanganin. Gaya ng nakasanayan, gumamit siya ng itim na balabal na pangkubli sa kanyang ulo at buong muka. Tanging mga mata niya lamang ang nakalabas. Nakasuot din siya ng blusa na may mahabang manggas at paldang lampas sa tuhod ang haba. Pumara siya ng tricycle, ngunit pagsakay niya, may pasahero ng naunang sumakay doon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino yon. Pabayan ka rin ba, iha? Opo, Manang. Bakit po kayo natawa? Wala. Natuwa lang ako nang tawagin mo akong Manang. Pasensya ka na, iha. Ayos lang po. Saan po kayo banda nakatira dito sa barangay? Nako, malayo ang bahay ko. Malapit na sa may ilog. Ganoon po ba? Pero wala po ba kayong anak na pwedeng sumama sa inyo papuntang bayan? Sa edad niyo pong yan, dapat may kasakasama na kayo para hindi kayo mabubuhat ng mabigat. Naku, ayos lang naman ako, iha. Kayang-kaya ko pa magbuhat, tsaka konti lang din naman ang bibilhin ko sa palengke. Ikaw ba? Inutusan ka ba ng mama mo para mamalengke? Nakisuyo lang po sa akin si Tita Stella.
Tita? Tita po ang tawag ko sa kanya kasi asawa po siya ng papa ko pero hindi po siyang nanay ko. Ganoon ba? Nasaan ang nanay mo? Wala na ba siya? Sabi po ni Papa, may nangyari daw po sa nanay ko kaya bigla po siyang nawala. Pero hindi naman daw po niya intensyon na iwan ako kay Papa. Kailangan niya lang daw pong gawin yon para hindi ako mapahamak. Basta, komplikado po ang sitwasyon nila kaya ganoon. Hindi ka ba galit sa nanay mo? Medyo nagtatampo po ako dahil hindi man lang niya po ako hinintay na lumaki para nakilala ko sana siya. Pero sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko kayang magalit sa kanya. Talaga? Napakabuti mo namang anak. Pwede ba kitang mayakap? Bakit po? May namimiss po ba kayo dahil sa naikwento ko sa inyo? Oo, namiss ko ang anak kong hindi ko makasama ngayon dahil komplikado rin ang sitwasyon namin. Kaedad mo lang din siya, Iha. Talaga po? Kung ganon, kailangan ko rin po pala kayong mayakap. Iisipin ko na lang na kayo po ang nanay ko para medyo mabawasan naman po ang pangungulila ko sa kanya. Tila gumaan ang pakiramdam ni Kamya matapos makausap at mayakap ang anak na matagal na panahon niyang hindi nakasama. Sa maikling sandaling yun, naibsan ang kanyang pangungulila kay Talia. Masaya rin siya na lumaking magalang at may mabuting puso ang dalaga kahit nasa puder yon ni Stella na siyang dahilan ng kanyang pagtatago. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Talia ang naramdaman matapos niyang makausap ang babaeng nakasakay sa tricycle kani-kanina lamang. May pakiramdam siya na tila ayaw niya nang mapalayo roon at gusto niya yung makasama pa ng mas matagal. Masyadong magaan ang loob niya sa ginang kahit na yun pa lamang ang unang beses na sila ay nagkakilala. Matapos mamalengke, dumiretso na pauwi ang dalaga. Ngunit pagbaba niya ng tricycle ay nakasalubong niya ang lasenggo nilang kabarangay na si Mulong. 30 anyos na ang lalaki pero wala pa ring trabaho at umaasa lamang sa pagnanakaw. Marami na ang mga nagrereklamo tungkol sa kanya, ngunit dahil wala namang ebidensya, hindi pa rin yun makulong-kulong. Madalas din yun masangkot sa gulo. Napayuko si Talia at sinadyang dumistansya sa lalaki nang mapagtantong nakainom na naman yun. Ngunit mukhang napansin na siya ni Mulong, kaya humarang yon sa kanyang daraanan. Miss, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang magpakilala. Pasensya na po pero nagmamadali po ako. Damot mo naman sa oras. Saglit lang naman eh. Sige na, miss. Usap lang tayo. Pasensya na po talaga pero kailangan ko na pong umuwi. Hinihintay na ako ng tatay ko. Akong bahala sa tatay mo. Basta pagbigyan mo lang ako. Huwag naman po kayong ganyan, oh. Nakakaabala na po kayo, eh. Ang arte mo naman. Saglit lang. Hoy, Mulong. Anak ko yan. Huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya sumama sa'yo. Fernan, ikaw pala. Hindi ko alam na may anak ka palang dalaga. Baka pwedeng ipakilala mo ako sa kanya. Tigilan mo anak ko. Hindi ko yan pinapaligawan. Kaya kung ayaw mo ng gulo, layuan mo siya at wag na wag mo nang guguluhin pa. Aba, para masyado ka na yata mayabang ngayon ah. Pero sige, kung yan ang gusto mo, sa'yo na yung anak mo, iuwi mo na. Pero ito lang masasabi ko, Premper na, hindi lang ako nagkaka-interes sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, iingatan ko ang ganyang kagandang anak. Natakot si Talia sa sinabing yun ni Mulong, kaya agad siyang sumama sa kanyang ama papauwi. Mabuti na lamang, nakauwi na yon mula sa pinuntahan kaya naabutan siya sa daan. Kung nagkataon, hindi niya alam kung paano tatakasan si Mulong. Kung ano kasi ang magustuhan ng lalaki ay hindi nun titigilan hanggat hindi niya nakukuha. Mag-iingat ka sa lalaking yon. Hanggat kaya mo siyang iwasan, gawin mo anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mababantayan kita.
Palagi lang po siyang pakalat-kalat sa kalye, kaya parang napaka-imposible po na maiwasan ko siya. Ganito na lang, kapag malayo ka pa lang at nakita mo na siya, huminto ka muna sa maraming tao o kahit saan basta may ibang tao. Wag mong hahayaan na mag-cruise ulit ang landas nyo ng kayong dalawa lamang. Wala talaga akong tiwala dun sa basagulerong yun eh. Opo, gagawin ko po lahat ng bilin ninyo. Promise po yan. Akin na yung dala mo. Ako na magbibitbit. Ay, siya nga pala pa. May kukwento nga po pala ako sa inyo. May babae po kasi akong nakasakay kanina. May takip po ng balabal ang ulo niya kaya hindi ko gaanong nakita ang mukha niya pero nagkakwentuhan po kami. Nakakatuwa nga po kasi ang gaan-gaan po ng loob ko sa kanya. Talaga? Naitanong mo man lang ba kung anong pangalan niya? Hindi nga po pero taga rito lang din po siya sa barangay natin. Malayo raw ang bahay niya kasi dun pa raw po siya sa may papuntang ilog nakatira. Ganun ba? Sayang naman at hindi mo man lamang nalaman ang pangalan niya. Pero kung taga rito lang siya, malaki ang posibilidad na magkita pa ulit kayong dalawa. Ngunit mula nung araw na yon, hindi na muli pang nagkita sina Kamya at Talia. Bagamat nangungulila para sa kanyang anak, batid niyang hindi makakabuti ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Nang hapong yon, abala si Kamya sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Sa pagkakataong yon, hindi na siya nagtakip pa ng muka dahil wala namang ibang tao roon. Ilang sandali pa, nagulat na lamang si Kamya nang tumama ang isang may kalakihang bato sa kanyang braso. Nabitawan niya ang hawak na walis at napangiwi nang maramdaman ang pagkirot ng tinamaan ng bato. Nang mag-angat siya ng tingin, saka lamang niya napansin ang isang lalaki na sa tansya niya ay nasa 20 anyos pa lamang. Hawak nun sa kabilang kamay ang isa pang bato na handa na namang ipukul sa kanya. Hoy, bakit ka namamato, ha? Nakakasakit ka na. Wala akong pakialam kahit masaktan ka. Mukha ka namang aswang eh. Aswang! Aswang! Umalis ka na kung ayaw mong pagpirapirasuhin ko yung katawan mo. Sinasabi ko na nga ba aswang ka talaga. Humanda ka, babalikan kita rito. Hindi dapat binubuhay ang mga salot na kagaya mo. Nang makaalis ang lalaki, napangisi na lamang si Kamya. Itinigil niya ang pagwawalis at ginamot ang kanyang sugat. Gustuhin man niyang turuan ng leksyon ang dayong gumawa noon, ay mas pinili na lamang niya na magpasensya. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, hindi inaasahan ng babae na babalik pa ang dayong yon. Pinasok ng lalaki ang bahay niya at tinangay ang nakatabi niyang pera, pati ang ilan sa kanyang mga alahas. Sinubukan niyang labanan ang lalaki, ngunit sadyang mas malakas yon kesa sa kanya. Nakatakas at iniwan siya na sugatan at nanghihina dahil sa pambubugbog ng naturang lalaki. Kinuha mo na ang lahat pero hindi ka pa rin nakontento. Hindi ko na to palalampasin. Nang tumira si Kamya sa kanyang lola, bago yun pumanaw, mayroon yung iniwan at itinuro sa kanya. Bukod sa pagpapaanak, ay tinuruan din siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Walang ibang nakakaalam ng tungkol doon kundi silang dalawa lamang. Dahil wala nang ibang mapagpapasahan ng itim na libro at ng karunungang taglay ni Amira. Ilang sandali pa, kinuha niya ang mga gamit na nakasuksok sa ilalim ng kanyang kama. Puro alikabok na ang mga yon dahil matagal-tagal din niyang hindi nagamit. Tiningnan niya ang orasan at maya-maya napasulyap siya sa labas ng bahay. Tamang-tama lamang dahil malapit na ang pagdilim ng buong paligid. Sinimulan niya sa pagsindi ng mga kandila. Kinuha niya ang may kalakihang itim na plato at saka iginuhit doon ang isang simbolo gamit ang kanyang daliri na pinatakan ng langis na may orasyon. Maya-maya pa, lumabas ang usok mula sa nabuong simbolo. Binuksan niya ang itim na libro at nakapikit na dinama ang mga letra na nakasulat doon.
Hindi niya na yon kailangan pang tingnan dahil nung inaaral pa lamang niya ang mga salita na nakasaad sa libro, ay nakabisa niya na ang lahat ng yon. Samantala, nang araw ding yon ay abala sa pagpapalakad ng aso ang mag-amang sina Fernan at Talia. Hawak ng dalaga ang tali ng paborito niyang aso na si Maldito. At ang kanyang ama naman ay hawak ang pinakamatanda nilang alaga. Pareho silang mahilig sa aso at ang dalawang yon ay napulot lamang nila sa kalsada. Iniuwi nila ang mga yon para alagaan at itinuring na rin na parang tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ang laki-laki na talaga ni Maldito, pa. Parang kailan lang, tuta pa siya na mapulot natin sa palengke. Mukhang malalakihan pa nga niya tong si Kulot eh. Medyo may pagkabansot kasi yan si Kulot. Parang tinipid sa laki. Nak, sandali. Bakit po? Si Bacchus ba yun? Ah, siya nga po, pa. Mukhang lasing na naman. Pagyewang-gewang na naman maglakad eh. Parang hindi lang basta lasing eh. Mukhang masama yata ang pakiramdam, anak. Naku, hayaan nyo na siya, pa. Baka kapag pinagmalasakitan nyo yan, imbis na magpasalamat, saktan pa kayo. Alam nyo naman kapag kabarkada ni Mulong. Ha? Naku, natumba na nga. Teka anak, hawakan mo muna tong si Kulot. Umuwi na kayo. Pupuntahan ko lang yan si Bacchus. Hindi na napigilan ni Talia ang ama nang lapitan noon si Bacchus na nakabulagta sa mabatong kalsada. Gustuhin man niyang makiusisa sa nangyayari sa lalaki ay hindi maaari dahil kailangan niya nang iuwi ang kanilang mga alaga. Hinintay na lamang niyang makauwi si Fernan. Dinala raw noon si Bacchus sa barangay hall para matulungang madala sa ospital. Hindi na raw sumama ang kanyang ama dahil may mga kakilala naman ang lalaki na nagtatrabaho sa barangay hall. Nakarating naman sa magkapatid na Mulong at Mio ang nangyari sa malapit nilang kaibigan na si Bacchus. Nang malamang nasa ospital yun ay kaagad nilang pinuntahan. Ngunit nang abutan nila ang kaibigan doon ay hindi na yon makausap. Puno ng bukol ang katawan ni Bacchus. Namumutla rin yon at nanunuyo ang balat na medyo nagkakaamoy na ng mga sandaling yon. Bakit kaya nagkaganyan si Bacchus? Masigla naman siya nung huling kita natin sa kanya. Baka may dinaramdam na talaga siya, kaya hindi nakasama sa atin kahapon. Pero nung isang araw lang, magkakasama naman tayo, di ba? Bakit ganyan na kaagad ang itsura niya? Buhay pa siya pero para na siya naagnas na bangkay. Sigurado may gumanaw sa kanya, kaya siya nagkakaganyan. Tingnan mo, kuya, ang daming sugat ng katawan niya. Baka mamaya, binugbog na yan eh. Hindi eh. Tingnan mo ang bukol niya. Parang dyan nagagaling yung mga sugat. Pero grabe ang amoy. Napakalansa. Parang punong-puno na ng nana ang loob ng katawan niya eh. Nakakadiri man tingnan at amuyin pero tropa pa rin natin siya, kuya. Alam ko. Kaya alamin natin kung ano nga ba talaga nangyari sa kanya. Teka, balita ko si Fernan daw ang nagdala sa kanya sa barangay hall ah. Di kaya may kinalaman yung taong yun? Bad trip yung palagi sa atin eh. Lalo na sa akin dahil hinaharang ko sa daan yung anak niyan dalaga. Kahit noon pa mayabang na talagang Fernan na yun eh. Mukhang kailangan na natin bawasan ang kayabangan niya. Ah, kuya, ano ba naiisip mo? May kinalaman man siya o wala sa nangyari kay Bacchus. Tuturuan pa rin natin siya ng leksyon para matuto siyang kumilala ng tunay na malakas dito sa lugar na to. Oy, ano nga bang plano mo, kuya? Parang trip ko yung alaga nilang aso eh. Alam mo ba, nakita ko pa si Fernan noon nakaraan. Hinahalikan ba naman yung alaga nila? Parang sira ulo. May anak naman pero parang baby rin ang turing nila sa mga alaga nila. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Ganun nila kamahal ang kanilang mga alaga. Isipin mo, ano kaya magiging reaksyon niya kapag binawasan natin ng isa? Gusto ko yan na iisip mo, kuya. Sakto, wala pa tayong pulutan bukas. Mataba yung alaga nilang aso kaya sobra pa sa pulutan yun. Pang ilang araw din nating uulamin yun. Kailan ba natin gagawin yan, kuya? Mamayang gabi kapag mahimbing na ang tulog nila. Ay, teka, paano kung mag-ingay yung mga yun at magising si Fernan? Siguradong yari tayo nun. Madali lang ang solusyon dyan.
may pampatulog ako sa bahay. Hindi ka naman masyadong handa sa mga pinaplano mo, kuya, no? Teka, saan naman galing yun? Siyempre may mga kakilala ako. Ginagamit din namin yun sa mga asong bantay sa mga ninanakawan namin. Ayos ka talaga, kuya. Ako pa ba? Nasa dugo natin ang pagiging matinik sa pagnanakaw. Kung yung malalaking tindahan nga napapasok ko nang hindi ako nahuhuli, yung pa kayang aso na nasa labas na ng bahay? Basic lang yan. Nang gabing yon, hindi na nagsayang pa ng oras si Namulong. Pinuntahan nila ang bahay ni Fernan para nakawin ang isa sa mga alaga noong aso. Matagumpay naman nila yun nakuha, ngunit imbis na patulugin lamang ang isa pang alaga ng lalaki ay nilason na lamang nila yon. Pinili nila ang asong si Maldito na mas malusog at mas maganda ang pangangatawan. Pagkarating sa kanilang bahay, agad na nagpakulo ng tubig si Mulong para katayin ang ninakaw na aso. Pinukpok naman yun ni Mio sa ulo para matuluyan ng bawian ng buhay. Ipinatong noon ang katawan sa ibabaw ng lamesang kawayan saka sinimulang tanggalan ng balahibo. Kahindik-hindik ang ginawa nila sa inosenteng alaga ni Talia noong gabing yon. Matapos isalang sa kawa ang mga tinadtad na karne, ang ilang bahagi ng katawan ng aso ay itinapon na lang nila sa likod bahay. Sa isip-isip ni Mio, wala namang makakakilala sa kinatay nilang aso kung ibabase lang sa kulay ng balahibo dahil pangkaraniwang asong kalye lamang ang kanilang ninakaw. Tingnan ko lang kung hindi mabaliw ang Fernan na yun sa ginawa natin. Pati na rin ang maarte niyang anak. Wisit talaga yung Talia na yun. Kada mo kung sino, masyadong suplada. Hayaan mo na yun. Marami pa namang ibang babae dyan. Sabihin mo lang sa akin kung sino, ako mismo magdadala sa'yo. Nako, wag na kuya. Baka pag-inita na naman tayo ng mga bida-bida rito. Pero ya mo, kapag gigil na talaga ako at hindi ko na kayang pigilan, sasabihin naman kita. Basta yung pang-inom natin sagot mo palagi yan. Akong bahala dyan kuya. Samantala, pagkagising pa lamang ni Talia ay ang aso na kaagad ang kanyang hinanap. Pero paglabas niya ng bahay, bigla siyang kinabahan nang makitang tali na lamang ang naiwan doon. Nalibot na niya ang buong bakuran pero hindi pa rin niya mahanap ang kanyang alaga. Sinubukan na rin niyang maglakad-lakad sa labas dahil baka nakawala lamang yun. Ngunit nang hindi pa rin niya makita si Maldito, ay bumalik na siya sa kanilang bahay. Bagamat nahihiyang abalahin sa ginagawa si Stella, naglakas loob na lamang siya na tanungin ang babae. Tita, pasensya na po sa abala. Itatanong ko lang po sana kung pinakawalan niyo po si Maldito. Ha? Ay, naku, hindi. Maraming asong pag-alagala at hindi natin alam kung may sakit ang mga yon, kaya hindi ko pinakakawalan si Maldito. Wala po kasi siya sa pinagtatalian ko sa kanya eh. Tingnan mo na lang muna dyan sa labas, baka nakawala. Si Kulot naman po nananamlay, para pong may sakit. Ay, ako na bahala kay Kulot. Hanapin mo na muna si Maldito at baka makalayo pa yon. Delikado pa naman dito. Baka matsyempohan pa ng mga lasenggo at gawing pulutan. Kapag nawala talaga si Maldito, iisa lang ang pwedeng kumuha sa kanya. Si Mulong. Anak, alam naman nating lahat na lasenggo ang isang yon at patay gutom sa pulutan kaya kung ano-ano na lang ang kinakatay. Pero hindi pa naman tayo nakakasiguro kung nasaan na ba talaga si Maldito. Kung may kumuha man sa kanya, hindi rin tayo pwedeng basta-basta na lang mambibintang. Kilala mo naman si Namulong. Kapag nalaman nila na pinagbintangan mo sila, baka sugurin tayo rito at saktan. Sige po, tita. Maglalakad-lakad na lang po muna ako para maghanap. Kapag dumating po si Papa, pakisabi na lang po na hinahanap ko si Maldito. O siya, sige, mag-iingat ka. Umiwas ka sa mga tambay, ha? Opo, tita. Nang unang araw na dinala ni Fernan si Talia sa bahay para ipaalam kay Stella na anak yon ng kanyang asawa sa kabit na si Kamya, ay halos hindi niya matingnan ang bata. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay naakit siya sa maamo at inosenteng muka ni Talia.
At nang sinubukan niyang kalungin ang bata, doon na nawala ang kanyang galit. Naisip niya na wala namang kasalanan ang batang yun, kaya kahit hindi niya kadugo ay itinuring pa rin niyang parang tunay na anak. Patas ang turing niya sa mga anak niya kay Fernan at kay Talia. Wala siyang pinapaboran dahil ayaw niyang magkaroon ng samaan ng loob ang magkakapatid. Mayroong parte sa kanya na nagsisisi sa ginawa niya kay Kamya. Sana ay kinumpronta niya na lamang ang babae at hindi na sinaktan. Hindi sana mangyayari ang malalang tinamunoon na siyang dahilan, kaya iniwan na lamang kay Fernan ang kanyang anak. Walang inilihim sa kanya ang asawa. Sinabi ng lalaki ang lahat ng mga ibinili ni Kamya at kung ano ang napag-usapan ng dalawa, kaya kahit papaano ay nakaramdam din siya ng awa sa babaeng yon. At nang magdalaga si Talia ay mas lalo niya yung natutunang mahalin, kahit may ibang taong nagsasabi na masyado siyang martir dahil kinupkup pa niya ang anak ng kabit ng kanyang asawa. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga yon dahil mas mahalaga sa kanya na buo ang kanyang pamilya. Itinigil ni Stella ang ginagawa para puntahan ang isa pa nilang alaga. Paglabas niya ng bahay, naabutan niya ang asong hinang-hinana at nakahiga na lamang sa sahig na ginawa nila para higaan noon. Anong nangyari diyan kay Kulot? May sakit ba siya? Parang may sakit nga. Kanina pa raw to nananamlay, sabi ni Talia. Teka, nasaan si Talia? Inilakad ba niya si Maldito? Yun na nga ang problema. Lumabas siya para hanapin ang asong yon dahil nakawala sa pagkakatali. Paglabas niya kanina, hindi niya na nakita. Mabuti pa sundan mo yung anak mo at baka kung saan mapunta yon. Pinagbibintangan pa naman niya sinamulong. Ano? Ay, ang batang yun talaga, oo. Mapapahamak lang siya sa mga lasenggong yon. O siya, susundan ko na muna si Talia. Pauuwiin ko agad pag nakita ko. Tapos ako na lamang ang maghahanap kay Maldito. Mabuti pa nga, kapag hindi pa naging maayos to si Kulot maya-maya, dalhin na natin sa veterinaryo. Oy, sige, susundan ko na muna si Talia. Kapag nauna siyang umuwi, huwag mo nang paalisin ang bahay, ha? Oo, sasabihin ko sa kanya. Habang naglalakad, nakasalubong ni Fernan si Talia na bigong mahanap ang kanyang alaga. Pinauwi na lamang niya ang anak para siya na ang magpatuloy sa paghahanap. Ngunit dahil malawak pa rin ang lugar nila para maghanap sa nawawalang aso, ay nagtanong-tanong na lamang siya sa mga kalapit na bahay. Maya-maya pa, biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Stella na pinagdududahan ni Talia sinamulong. Halos araw-araw nag-iinuman ang magkapatid at marami na ang nagrereklamo sa dalawa dahil sa pagnanakaw ng mga alagang hayop. Mapamanok, pato o kahit aso ay hindi pinapalampas para gawing pulutan. Ngunit dahil wala namang nakakakita sa aktong pagkatay sa mga nawawalang alaga, ay nakakalusot pa rin sinamulong. Ngunit sa pagkakataong yon, iba ang kutob ni Fernan. Hindi naman basta-bastang alaga lamang ang nawala sa kanila dahil masyadong mahalaga yon para sa mga anak niya, lalong-lalo na kay Talia. Ilang sandali pa, natagpuan na lamang ni Fernan ang sarili sa tapat ng bakuran ni Namulong. May kalayuan ang bahay ng lalaki sa mga kabahayan, kaya naggagawang mag-inom na magkapatid kahit abutin pa ng umaga dahil walang nagrereklamo sa kanilang ingay. Tao po! Tao po! Hoy pare, naligaw ka yata! May hinahanap kasi ako, baka lang nakita ninyo. Ano bang hinahanap mo't dito mo naisipang pumunta? Ay, nawawala kasi yung alaga naming aso. Kung nawawala yung aso mo, mali ka ng lugar na pinuntahan. Hindi to dog pound. Ikaw naman, mukhang seryoso nagtatanong yung tao eh. Pero wala talaga rito yung aso mo, parang Fernan. Napaka-espesyal naman ang asong yun para sa'yo, Fernan. Sinisipingan mo rin ba yun gaya ng misis mo? Bastos ka. Matagal na akong bastos,
Pero baka magulat ka kapag may iba ka pang nalaman tungkol sa akin. O baka mas tamang sabihin tungkol sa ginagawa namin. Bakit? Ano ginawa nyo, ha? May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng aso namin? Paano kung iiyak ka ba't magluluksa? Putya pare, aso lang yun. Asong kalye. Papalitan ko na lang ng pag-aalaga ng aso sa palengke para hindi sumama ang loob mo. Kung ganun, inaamin mo nga na may kinalaman kayo sa pagkawala ni Maldito? Aba, ayos ah. May pangalan pa yung aso. Mukhang mahal na mahal nyo nga talaga yung asong yun ah. Pero sayang, hindi na yun makakakahol sa mga tiyan namin eh. Akalain mo yun, Mulong. Masarap pala ang asong alagang-alaga ng amo. Manamis-namis yung karne. Parang gusto ko pang umulit eh. Balikan kaya natin yung isa pa nilang alaga. O mas maganda kung pati yung dalaga ni Fernan ay matikman din natin. Mga hayop kayo! Sa galit ni Fernan, hindi niya na napigilan pa ang sarili at sinugod na ang magkapatid. Nagpambuno sila roon, ngunit dahil pinagtulungan ni Mio at Mulong si Fernan, wala siyang naging kalaban-laban sa mga yon. Bumulagta na lamang siya sa lupa na puno ng pasa ang muka. Hindi pa nakontento si Mulong. Kinuha nun ang gulok na ginamit sa pagtadtad sa karne ng aso at walang alinlangang itinarak sa tiyan ni Fernan. Sinundan pa yon ng pagtaga sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi tumigil si Mulong hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga si Fernan. Nang kumalat na ang dilim sa buong paligid, hindi na napigilan ni Natalia at Stella na mag-alala para sa kanilang padre de pamilya na noon ay hindi pa rin nakakauwi. Naghintay sila hanggang hating gabi. Ngunit sumapit na lamang ang umaga ay hindi pa rin nakakauwi si Fernan. Doon na tuluyang nabahala si Stella. Pumunta sa barangay hall ang ginang para magpatulong sa paghahanap sa nawawalang asawa. Ngunit lumipas na ang ilang araw ay wala pa ring nangyayari. Kung saan-saan na sila naghanap pero hindi pa rin nila makita si Fernan. Halos mamanhid na ang mga paa ni Talia sa paglalakad matapos magtanong-tanong sa kabilang barangay. Noong siya ay pauwi na, hindi niya na nagawa pang pumara ng masasakyang tricycle dahil halos mawala na siya sa kanyang sarili sa labis na pag-aalala para sa kanyang ama. Dumagdag pa ang pagluluksa niya sa alaga nilang aso na namatay matapos ang ilang araw na hindi pagkain at pagsusuka. Hinala nila ay nilason yon ng araw na nakawin ang aso niyang si Maldito. Sa pagkatulala, hindi niya na nakilala ang babaeng nakasalubong nung mga sandaling yon. Naku, pasensya na po kayo. Hindi po kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Ayos lang, iha. Nakayuko na kasi ako mula nung matanaw ko may makakasalubong ako. Kaya lang, hindi ko napansin na malapit ka na pala. Pasensya ka na rin. Teka, parang pamilyar po kayo sa akin. Tama, kayo nga po yung nakasakay ko sa tricycle. Ang tagal ko po kayong hindi nakita. Naaalala mo pa pala ko, pero matanong ko lang, bakit naglalakad ka rito na mag-isa? Walang kabahay-bahay rito, iha. Delikado para sa dalagang katulad mo. May hinahanap po kasi ako. Ilang araw nang nawawala ang tatay ko. Una, yung alaga ko pong aso, tapos nung tumulong na si Papa sa paghahanap, siya naman po yung nawala. Sobrang nag-aalala na po ako sa kanya, kaya tulala na lamang po ako kanina. Ilang araw na nga bang nawawala ang tatay mo? Mag-iisang linggo na po eh. Sigurado ba kayo na wala siyang ibang pinuntahan? Opo, saka uuwi naman siya pagkatapos niya maghanap. Nakasalubong ko nga lang po siya habang naghahanap ako eh. Nung pinauwi niya ako, siya na lang daw mag-isa maghahanap. Sana pala sinamahan ko na lamang siya. Miss na miss ko na po si Papa. Ay teka, mukhang pagod ka na sa kakalakad. Namumula na rin ang mga paa mo. Ang mabuti pa'y sumama ka na muna sa bahay ko. Malapit lamang yun dito. Gagamutin ko yung mga paa mo, tsaka mas mabuting kumain ka na muna. Hindi maunawaan ni Talia
kung bakit naramdaman na naman niya ang kakaibang gaan ng kalooban sa babaeng yun. Bagamat di pa niya lubusang kilala, ay sumama na siya sa ginang na may kalayuan din sa may kalsada ang bahay. Kayo lang po bang mag-isa nakatira dito sa bahay ninyo? Oo. Kung kasama niyo lang po sana yung anak niyo, hindi na po kayo mag-iisa dito. Pasensya ka na, pero pwede bang wag na lang muna natin pag-usapan ang tungkol sa kanya? Mahal na mahal ko kasi ang anak ko, kaya tuwing napag-uusapan siya, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Baka matakot ka lalo sa itsura ko kapag nakita mo akong umiiyak. Bakit naman po ako matatakot sa inyo? Dahil sa kulubot ko muka. Hindi naman po kayo nakakatakot eh. Sobrang gaan nga po ng loob ko sa inyo. Talaga? Opo, kaya hindi nyo na kailangan takpan ng mukha nyo kapag ako po ang kaharap nyo. Okay lang po sa akin. Salamat. Ikaw pa lang ang unang taga rito na hindi natakot sa itsura ko. Siya nga po pala. Ano nga po palang pangalan nyo? Nakalimutan ko kasing itanong nung huli tayo nagkita eh. Kamya. Ako si Kamya. Ako naman po si Talia. Natalia po talagang pangalan ko, pero mas sanay po si Papa at Tita Stella na tawagin akong Talia. Yung tita mo nga pala, kumusta ang trato niya sa'yo? Mabuti naman po. Parang sariling anak na rin po ang turing niya sa akin kahit anak po ako ni Papa sa ibang babae. Patas siya sa aming magkakapatid. Kahit minsan, hindi niya kami pinagbuhatan ng kamay. Tsaka kung anong meron yung mga kapatid ko, sigurado po na meron din ako. Mabuti pala siya kung ganon. Sobra po, kaya napakaswerte ko na kahit hindi ko pa nakikilala ang nanay ko, may isang nanay pa naman po ako na nagmamahal sa akin. Gusto niya nga po mama na rin ang itawag ko sa kanya eh. Pero nakiusap po ako na kung pwede, tita na lang muna. Bakit naman? Dahil ang tunay ko lang po na nanay ang tatawagin kong mama. Hindi naman po siya masamang nanay eh, kaya gusto ko pong ibigay sa kanya ang titulo ng pagiging ina sa akin kapag nagkita na kami. Napakabuti mo talagang bata ka. Maganda ang pagpapalaki sa'yo ng papa at ng tita mo. Oo naman po, kaya po ganun na lang kahirap para sa akin na hindi ko alam kung nasaan si Papa, kung ayos lang ba siya o... Matapos gamutin ni Kamya ang mga sugat ni Talia, ay pinakain niya muna yon bago umalis. Siniguro niyang makakasakay ng ligtas ang dalaga bago yon hinayaang makauwi. Ngunit pagbalik ni Kamya sa bahay ay tila nang hihina siyang napaupo sa mahabang upuan sa maliit niyang sala. Hindi niya mapigilang mag-alala para kay Fernan at awang-awa naman siya para sa anak na si Talia na nangungulila na sa nawawalang ama. Kung hindi makakabalik si Fernan ay mawawalan na ng magulang ang kanilang anak. Maya-maya pa, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili, nakaharap na ang librong itim, pati na rin ang mga kulay itim na kandila. Inusal niya ang mga salita na tila tinatawag ang espiritu na makakatulong sa kanya sa nais niyang malaman. Makalipas ang ilang sandali, bumigat ang kanyang paghinga at halos magdilim na ang paningin matapos makita ang kaluluwa ni Fernan. Wala na siya. Wala na si Fernan. Hindi pwede. Masasaktan ang anak ko. Hindi siya pwedeng mawala ng ama. Bakit? Bakit si Fernan pa? Sana ako na lamang ang nawala. Dahil sa nangyari, halos buong gabing umiiyak si Kamya. Hindi niya alam kung paano yun ipapaalam kay Talia, lalo na't hindi siya basta-basta makakalapit habang nasa poder yon ni Stella. Pagka-uwi ni Talia sa bahay, kaagad niyang ikinuwento kay Stella ang muli nilang pagkikita ng babaeng nakasakay niya sa tricycle. Natuwa naman yun dahil ginamot pa ang sugat niya at pinakain bago pinauwi. Sobrang bait niya po talaga, tita. Hindi ko nga po alam kung bakit gano'n na lang kagaan ang loob ko sa kanya eh. Sus, nakahanap ka lang ng bago mong kaibigan eh. Pero teka, naitanong mo man lang ba ang pangalan niya?
Opo tita, Kamya raw po ang pangalan niya. Ano? Pakiulit mo nga, anak. Kamya po. Ay, teka, sabi mo nung nakaraan, palagi siyang may balabal na nakatakip sa ulo at sa mukha niya. Bakit siya naggaganoon, anak? Pinakita niya ba yung mukha niya sa'yo? Opo, kaya po pala tinatago niya yung mukha niya dahil halos buong mukha niya ay nasunog. Naaksidente raw po siya sa trabaho kaya po nagkaganoon. Hanggang balikat nga po eh. Kawawa nga po siya eh. Hindi na nakapagsalita pa si Stella nang mapagtanto kung sino ang babaeng laman ng mga kwento ng kanyang anak-anakan. Pasimple niyang tinanong kay Talia kung saan nakatira si Kamya. Sinabi naman yon kaagad ng dalaga at inaya pa siyang pumunta roon kapag nahanap na nila si Fernan. Anak, dito ka muna ha? Bantayan mo mga kapatid mo at huwag kayong lalabas ng bahay. May importante lamang akong gagawin. Babalik din ako kaagad mamaya. Opo tita, mag-iingat po kayo. Pumara ng tricycle si Stella at nagpahatid sa tinitirhan ni Kamya. Nagahalo ang galit at kaba sa kanyang dibdib. Wala na sana siyang pakialam sa babaeng yun, ngunit dahil sa pagkawala ni Fernan ay nabuhay na naman ang kanyang pagdududa. Malakas ang kutob niya na magkasama na naman ang dalawa, kaya hindi pa bumabalik sa kanya ang kanyang asawa. Nagawa na yun noon ng lalaki, kaya hindi malabo na maulit pa yon, dahil batid niya kung gaano ka-espesyal si Kamya para sa kanyang asawa. Pagbaba niya ng tricycle, malayo-layo pa ang kanyang nilakad bago narating ang nag-iisang bahay sa parting yon ng sitio. Nagsisisigaw siya sa labas ng bakuran para palabasin ang babae. Ilang sandali lamang ang lumipas, lumabas si Kamya na nakabalot ng itim na balabal. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha noon nang siya ay makilala. Stella, paano mo nalaman na nandito ako? Nagtatanong ka pa, sinabi ng anak mo. Walang hiya ka talagang babae ka. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo noon? Stella, hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang makita ang anak ko. Hindi naman naging sadya ang pagkikita namin. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Wala akong pakialam kung gusto mo siya makita o makasama. Iba ang pinupunto ko rito. Ano bang ibig mong sabihin? Nawawala si Fernan at ngayong alam ko nang nakabalik ka na rito sa Malingaw, sigurado nakikipagkita na naman sa iyo ang asawa ko. Nasaan siya, ha? Ilabas mo siya! Stella, nagkakamali ka. Hindi pa alam ni Fernan na nakabalik na ako rito. Si Talia pa lamang ang nakikita ko. At hindi ako bumalik para guluhin ulit ang pamilya mo. Matagal ko nang tinanggap na hindi para sa akin si Fernan, kaya mali ang iniisip mo. Alam kong nawawala ang asawa mo dahil sinabi yun sa akin ni Talia nung makapag-usap kami. Pero maniwala ka man o hindi, wala akong kinalaman sa pagkawala niya. Papasukin mo ako. Gusto ko makasiguro. Baka mamaya tinatago mo lang siya dyan sa loob ng bahay mo. Ikaw ang bahala. Bukas ang pinto. Wala akong itinatago, Stella. Matapos halughugin ni Stella ang bahay ni Kamya, bagsak ang balikat na lumabas doon ang babae. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Alalang-alala na kasi ako sa asawa ko at parang mababaliw na ako ngayong wala pa rin akong alam kung ano na ba nangyari sa kanya. Stella, wala akong kinalaman sa pagkawala niya, pero may kailangan kang malaman. Alam ko rin na hindi ka basta-bastang maniniwala, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko ito nasasabi sa'yo o kay Talia. Ano yun? Nung umalis ako rito, napunta ako kay Lola Amira. Kami lang ang nakakaalam ng sikreto niya. Isa siyang mambabarang. Kaya niyang makipagkasundo sa demonyo kapalit ng gusto niyang mangyari sa mga taong kinamumuhian niya. Pero may kakayahan din siyang makakita ng kaluluwa ng mga taong pumanaw na. Nang mawala siya, sa akin niya ipinasa ang kakayahang yon. Ano naman ang kinalaman ng lola mo sa dapat naming malaman? Sandali lamang. Makinig ka muna dahil gusto kong maunawaan mo kung paano ako nagkaroon ng ganoong kakayahan. Kagabi, alalang-alala rin ako para kay Fernan dahil ayokong mawala ng ama ang anak ko.
Siya na lang ang meron si Talia dahil hindi ko pa magawa makalapit sa kanya. Kinutuban ako nang sabihin sa akin ng anak ko na matagal-tagal nang nawawala ang tatay niya at gusto ko malaman kung buhay pa ba si Fernan o hindi. Sinubukan kong tawagin ang kanyang kaluluwa. Kung buhay pa siya, wala akong dapat na makita. Pero Stella, nakita ko si Fernan. Nakita ko ang kanyang kaluluwa. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Hindi kita pinipilit na maniwala, Stella. Pero kailangan mong malaman ang aking nakita. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hanggat hindi ko nakikita ang katawan ni Fernan, para sa akin, buhay pa ang asawa ko. Umuwing luhaan si Kamya. Ngunit nagpasya siyang itago yon sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Talia. Hindi niya binanggit sa dalaga ang naging pagkikita at pag-uusap nila ni Kamya, gayon din ang sinabi ng babae sa kanya. Wala siyang balak na sukuan ang paghahanap sa asawa niya, kaya pinili na lamang niya na hindi maniwala. Samantala, nagpatuloy pa rin sa paghahanap si Talia ng mga sumunod na araw. Tulad ni Stella, wala siyang balak sukuan ang paghahanap sa kanyang ama. Nag-post na rin siya sa social media sa pagbabaka sakali na mapapabilis yun, ngunit wala pa ring nangyari. Hanggang sa tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para malaman niya kung nasaan ang kanyang pinakamamahal na ama. 5:00 ng hapon, pauwi na si Talia matapos gawin ang inutos sa kanya ni Stella. Paliko na sana siya nang biglang makarinig ng tawanan. Napakunot ang kanyang noo dahil pamilyar sa kanya ang boses na yun. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng may kalakihang puno nang lumakas ang tawanan. Bahagya siyang sumilip para makumpirma kung sino yon. Ilang sandali pa, nakita niya si Mulong na kasama ang kapatid nitong si Mio. Nagtatawanan ang dalawa habang bitbit ang isang plastik na naglalaman ng nakaboteng alak. Mukhang mag-iinuman na naman ang magkapatid. Hihintayin na lamang sana niya makalampas ang mga yon bago siya magpatuloy sa paglalakad, nang bigla niyang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Mukhang nababaliw ng pamilya niya sa paghahanap sa kanya. Akala nila makikita pa nila yon? Kung alam lang nila na tayo may kagagawa ng pagkawala ng alaga nila, tsaka anong mayabang na yon, ay nako. Hindi nila alam inuuod na yung hinahanap nila. Yung isa naman, naitaay ko na. Kaagad na napaisip si Talia tungkol sa pinag-uusapan ng magkapatid. Dala ng kuryosidad ay nagpasya siyang sundan na lamang ang dalawa para makasiguro. Ngunit hindi na siya nagtangkapang sundan ang mga yon sa harap ng bahay dahil mahahalata na siya ng dalawa. Umikot siya sa bandang likod ng bahay, kaya lamang ay may bakod na kawayan doon, kaya hindi siya basta-basta makakapasok. Kailangan ko malaman kung anong tinutukoy nila kanina. Sigurado nandito lang yun sa likod ng bahay nila. Maya-maya pa, napahinto sa paglalakad si Talia nang manuot sa ilong niya ang kakaibang amoy. Para yung nabubulok na katawan ng hayop. Sinundan niya kung saan yun nagmumula. Habang papalapit ng papalapit, ay palakas rin ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang babaybayin niya na ang bakod, ay natuntun niya ang sirang parte noon. Dahil may kaliitan ng siwang ng nasirang bakod, kinailangan pa niyang kalasin ang ilang piraso ng kawayan para tuluyan ng makapasok sa bakuran. Nakahinga siya ng maluwag nang makalusot sa naturang bakod. Puno ng mga sirang gamit at kung ano-anong basura, kaya hindi niya agad natukoy kung saan nagmumula ang nabubulok na amoy. Ilang sandali pa, natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na gamit. Teka, pitaka to ni Papa. Lalong lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib nang mapagtanto na sa ama niya nga ang wallet na yon.
Nanginginig niya yung binuksan. Wala nang ibang laman ng pitaka maliban sa lisensya at ilang mga resibo. Sa muling paghakbang, napatingin siya sa tinatapakan nang mapansin ang itinabong lupa roon. Nagpalinga-linga siya sa paligid para maghanap ng gagamiting panghukay, hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang pala. Dali-dali niyang hinukay ang parteng tinabunan ng lupa para malaman niya kung ano ang naroon. Pero sa isip-isip niya, lihim siyang nananalangin na sana'y mali ang kanyang kutob. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting tumambad sa kanya ang pamilyar na kulay ng damit. Nabitawan niya ang pala na makita kung ano ang kanyang nahukay. Walang iba kundi ang katawan ng kanyang ama, na ilang araw na niyang hinahanap. Naikuyom niya ang kanyang kamao at nagtangis ang mga ngipin dala ng matinding galit. Pinatay nila ang tatay ko. Magbabayad sila. Dahil sa matinding emosyon ni Talia, hindi na siya nakapag-isip pa. Sinugod niya sina Mulong at Mio na noon ay nagsisimula pa lamang uminom. Hinampas niya ng pala si Mulong, nawalan yun ng balanse mula sa pagkakaupo at bumagsak sa lupa. Anak ng teteng, ano ang problema mo? Pinatay niyo ang tatay ko. Pinatay niyo siya. Mga hayop kayo. Hoy, magdaan-daan ka nga sa pambibintang mo. Wala kang pruweba. Anong wala, ha? Nakita ng dalawang mata ko ang katawan ni Papa na ibinaon niyo lang sa likod bahay. Kuya, akala ko ba nalinis mo? Ano to? Nalintikan na. Ipapakulong ko kayo. Sisiguruhin ko mabubulok kayo sa bilangguan. Mga demonyo! Dahil sa sinabing yon ni Talia, naalarma ang magkapatid. Nang makita nilang paalis na ang dalaga, ay mabilis yung hinablot ni Mio sa braso. Saan ka pupunta, ha? Akala mo ba makakaalis ka pa dito? Walang makukulong sa amin, tanga! Isiksik mo yun sa kokote mo! Kuya, wag mo naman masyadong sindakin. Sayang ang ganda niya, no? Oo nga, no? Ito na palang pagkakataong hinihintay mo, tol. Palay na mismo lumapit sa manok. Bitiwan mo ako. Ano pa? Ngayon pa? Miss, alam mo naman ang ginawa mo, hindi ba? Pumasok ka ng walang pahintulot. Kung akong tatay mo, didisiplinahin kita. Kaso wala na siya eh. Inuuod na. Sana pala nagtanim ako kahit kamatis lang. Sigurado ako natataba yun. Hayop ka! Mga demonyo kayo! Shhh! Huwag ka nang magalit, my loves. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako tatay. Pero didisiplinahin kita sa paraan na alam ko at gusto ko. Napasigaw at pumalag si Talia mula sa pagkakahawak ni Mio, ngunit wala na siyang nagawa nang busalan na noon ang kanyang bibig. Ibinagsak siya ng lalaki sa kama. Nagtawanan ang magkapatid nang maluha siya sa takot. Sa pagkakataong yun, pinagsisihan niya na nagpadala siya sa kanyang emosyon. Nang hubaran siya ni Mulong, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Wala na siyang kawala sa magkapatid. Sa tindi ng takot na nararamdaman, nawalan ng ulirat si Talia habang pinagsasamantalahan ng magkapatid na sina Mio at Mulong. Matapos makaraos, saka lamang sila bumalik sa kanilang bisyo. Dahil sa pagdiriwang, nawala na sa isip ng dalawa ang dalagang iniwan nila sa silid na wala pa ring malay ng mga sandaling yun. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Talia. Nagnilid ang mga luha niya nang mapagtanto na hindi pa nagginip ang pangyayaring yun. Dama niya ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa ginawa ng magkapatid. Bagamat nanghihina ay pinilit niyang tumayo para kunin ang mga damit na punit-punit na dahil sa karahasan ng dalawang lalaki na bumaboy sa kanya. Bawat galaw ay napapangiwi siya dahil sa sakit na nararamdaman. Mabuti na lamang, lasing na ang mga yon kaya nakahanap siya ng pagkakataon para tumakas sa kanilang lugar. Ngunit nang akmang lulusot na siya sa dinaanang siwang sa bakod, nahablot ni Mio ang kanyang buhok. Saan ka pupunta, ha?
Hindi pa kami tapos sa'yo. Pakawalan mo ako! Hayop ka! Buong lakas na sinipa ng dalaga ang lasing na lalaki. Nang mabitawan noon ang kanyang braso, ay dali-dali na siyang lumusot sa bakod. Kahit paika-ika, sinikap niyang makatakbo para makalayo doon. Saka pa lamang siya nabuhayan nang makarating sa mga kabahayan. Pagpasok niya sa kanilang bakuran, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Napaluhod siya habang humahagulhol. Naghalo na ang pawis at luha habang nakasubsob ang muka sa lupa. Dali-dali namang lumabas ng bahay si Stella nang marinig ang kanyang pag-iyak. Diyos ko, Talia, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Punit-punit ang damit mo at may mga sugat ka pa. Paano ka bang bata ka? Tita, sina Mulong at Mio po. Sila bang gumawa nito sa'yo? Ano nangyari, anak? Sabihin mo sa akin dahil mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Pinagsamantalahan po nila ako. Halos mawala ng ulirat si Stella nang marinig yon mula kay Talia. Nagawa niyang ikwento ang lahat na nangyari kahit hirap na hirap siya. Dama niya ang matinding pandidiri sa sarili at ang takot para sa kahayupang ginawa sa kanya ng magkapatid na manginginom. Galit na galit naman si Stella sa nangyari at sa nalaman tungkol sa kinahinatnan ni Fernan. Nang gabi rin yun, nagtungo sila sa barangay hall para i-report ang nangyari at pagkuway sinamahan sila sa istasyon ng mga pulis para sa pagdakip kina Mulong at Mio sa panggagahasa kay Talia at sa pagpatay kay Fernan. Sa kasamaang palad, nagawa ng makatakas na magkapatid matapos ipaalam ni Mio ang pagkabigong pigilan sa pagtakas si Talia. Hinalughog nila ang bahay ng dalawa. Nakita roon ang ilan sa mga gamit ni Fernan, kabilang na ang relo at singsing na suot nung araw na mawala yon. Nahanap na rin ang katawan ng lalaki sa likod mismo ng bahay kung saan yon huling nakita ni Talia. Nagluksa ang buong pamilya sa pagkawala ni Fernan. Naging abala sila sa ilang araw na burol hanggang sa pagpapalibing sa labi ng lalaki. Matapos yun, pinauwi na muna ni Stella ang kapatid na nasa ibang probinsya para magkaroon sila ng kasama sa bahay. Kaya lamang, maramot pa rin sa kanila ang hustisya dahil hindi pa rin nahuhuli ang magkapatid. Ngunit may ibang paraan na naisip si Stella para makuha ang hustisya para sa asawa at sa anak-anakan niya na parehong naging biktima ng magkapatid na Mio at Mulong. Stella, anong nangyari? Kamya, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ka ng anak mo. Ito na ang tamang panahon para magpakaina ka sa kanya. Bakit? May nangyari ba sa anak ko? Oo, pinagsamantalaan si Talia. At hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang mga hayop na yon. Binaboy nila ang anak natin, Kamya. Mga hayop sila. Sinong gumawa nun kay Talia? Sina Mulong at Mio. Pero nagtatago na sila ngayon, kaya hindi sila mahanap ng mga pulis. Kamya, naniniwala na ako sa iyo. Tama ka na wala na nga ang asawa ko. Pinatay si Fernan ng mga hayop na yon. Hindi pa sila nakontento, dinamay pa nila si Talia. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa anak ko. Hindi ko palalampasin ang kahayupan nila. Hindi na sila dapat pang mabuhay sa mundong ito. Alam kong may kakayahan ka na parusahan sila. Pakiusap, gawin mo yon para kina Talia at Fernan. Alam kong kahit hindi mo aminin, may pagmamahal ka pa rin sa asawa ko. Pero hindi itong panahon para pagselosan kita. Wala na si Fernan at kailangan ka ni Talia. Kamya, ipapakilala na kita sa kanya bilang nanay niya. Kailangan na niyang malaman ang totoo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Gulat na gulat si Talia nang dalhin ni Stella sa bahay si Kamya.
Ngunit ang mas ikinagulat ng dalaga ay nang ipakilala yon ng inainahan niya bilang kanyang tunay na ina. Ipinaliwanag sa kanya ng dalawa kung bakit kinakailangang lumayo sa kanya ni Kamya. Dahil hindi naman siya nagtanim ng galit para roon, ay tinanggap niya yon ng buong puso. Napuno ng emosyon ang bahay na yon dahil sa pagpasok ni Kamya sa buhay ng pinakamamahal niyang anak. Pasensya ka na talaga, anak, kung ngayon lamang ako nagpakilala sa iyo. Pero ilang taon na akong nandito. Ilang taon na kitang sinusubaybayan. Nandun ako ng graduation mo, pati recognition. Kaya lang, hindi naman kita pwedeng lapitan dahil baka pagtawanan ka ng mga kaklase mo. Hindi ka nila pagtatawanan, ma. Kung nakilala lang sana kita na mas maaga, ipagmamalaki kita sa kanila. Kapag nangyari yon, hindi ka na nila magagawang pagtawanan. Salamat, anak, dahil hindi ka nagtanim ng galit sa akin, kahit na napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Huwag mo na pong isipin yon, ma. Ang mahalaga, nandito ka na at nakilala na kita bilang mama ko. Siya nga po pala, kukunin niyo na po ba ako kay Tita Stella? Hindi, anak. Alam kong masaya ka at mas maayos ang buhay mo kapag nasa poder ka niya. Pero sisiguruhin ko na lagi tayong magkakasama. Susuportahan kita at hindi na ako mawawala pa ulit, anak ko. Salamat po, ma. Kahit hindi naging madali ang pinagdaanan ko at hanggang ngayon, naiiyak at natatakot pa rin ako kapag naaalala kong ginawa sa akin ng mga demonyong yon. Gumagaan po ang pakiramdam ko kahit paano dahil sa inyo ni Tita Stella. Kaya lagi ka magpapasalamat sa Tita Stella mo, ha? Tsaka aalagaan mo rin siya dahil naging mabuti siya sa'yo. Buti nga po nagkaayos na kayong dalawa eh. Pero sana hindi na lang nangyari ang away niyo noon para hindi kayo nagkaganyan. Wala na tayong magagawa, anak, dahil nangyari na yon. Tsaka napatawad ko na si Stella sa kanyang ginawa. Napatawad na rin niya ako. Pareho lang kaming nagkamali noon. Mas malala nga lang ang sakin, pero ang mahalaga, ginawa ko pa rin ang tama. Kaya pasensya ka na kung nangulila ka sa isang ina dahil sa desisyon kong yon. Ma, hindi niyo na po kailangang humingi ng pasensya dahil naiintindihan ko po kayo. Masaya na po ako ngayon na palagi na tayo magkakasama. Ngayon ko lang po naiintindihan kung bakit gano'n na lang kagaan ang loob ko sa inyo. Yun pala, kayo po pala ang tunay kong ina. At naramdaman ko rin yun sa'yo. Kung pwede nga lang na hindi na kita pauwiin nung araw na yun, ginawa ko na. Pero ayoko nagdagdagan pa ang hirap na pinagdadaanan ng Tita Stella mo. Ano nga po palang plano niyo ni Tita? Narinig ko po kasi kayo kanina na may pinaplano kayo para maparusahan sina Mulong at Mio. Huwag mo nang isipin yun, anak. Kami na lang ang bahala doon. Ang gusto namin ay maging payapa na ang isip mo. Basta, isipin mo lang palagi na mahal ka namin. Ang swerte mo nga eh, kasi dalawa kaming mama mo. Pero sana, wala kang maging paborito kasi magsiselos talaga ako. Pareho ko na lamang po kayong paborito. Pwede po ba yun? Oh, pwede, anak. Ikaw talaga, Talia, oo. Nakuha mo pa magpatawa. Matapos maayos ang relasyon sa anak, sinimulan na ni Kamya ang pagpapahirap sa magkapatid na pumatay kay Fernan at gumahasa kay Talia. Wala siyang sinayang na sandali. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na nababalot ng itim na tela. Mula roon inilabas niya ang mga ipis at uod na tila wala ng buhay. Isa lamang ang kailangan niya sa mga yun.
Sinimulan na ng mambabarang ang sagradong ritual. Sa pagkakataong yun, mas taimtim at mas malalim ang galit sa puso niya habang binibigkas ang mga salitang magsasalin ng sumpa sa mga taong nais niyang parusahan. Makalipas ang ilang sandali, ang kanina'y nag-iisang ipis at uod lamang ay unti-unti nang dumarami, hanggang sa mabuo roon ang imahe ng isang nilalang. Panginoon ko, bigyan mo ako ng sapat na lakas at kapangyarihan upang iparanas ang pinakamasakit na kamatayan para sa mga taong aking kinasusuklaman. Isinusumpa ko ang kanilang buhay. Nang mga panahong yun, dumayo na sa kabilang bayan sina Mulong at Mio, kung saan nakatira ang isa sa kanilang mga kaibigan. Imbis na matakot at mag-alala na baka may makakita sa kanila, malaya silang nagpagala-gala sa bagong lugar na kanilang pineperwisyo. Mula nang dumating sila roon ay sunod-sunod na ang mga kaso ng nakawan. Ilang beses na rin silang nasangkot sa mga away, ngunit dahil kamag-anak ng opisyal ng barangay ang kanilang kaibigan, palagi silang pinagbibigyan. Nang hapong yun, nakapwesto na naman ang magkapatid sa harap ng isang tindahan. Nasa harapan nila ang ilang bote ng alak na inutang pa nila roon, pati na rin ang chichiriyang pulutan. Hindi ka pa ba nagsasawa sa lasa ng chichiriyang to? Nakakaumay na eh. Kailan ba tayo makakapagsisigulit? Siyempre, kapag nakapagnakaw ka na ng pupulutanin natin, kuya. May alam ako, pero ikaw na ang bahalang dumiskarte. Sus, baka mamaya aso na naman yan ha. Alam mo naman ang inabot natin nung huling beses tayong namulutan ng karning aso. Ikaw napakahina talaga ng loob mo. Hindi na mauulit yon, basta gagalingan mo lang. Para sa pa yung talent mo sa pagnanakaw, kuya. Yan, diyan ka magaling sa pang-uto. Pero sige, hahanap ako. Mga iyo, pasensya na sa abala. Gusto ko lang sanang ibigay itong sobra sa niluto kong ulam. Mas masarap itong pulutan kesa dyan sa mga chichirya ninyo. Akalain mo nga naman grasya na mismo lumalapit. Uy, Manang, salamat sa ulitin. Mukhang masarap yan Abay, masarap talaga. Napangisi na lamang noon si Kamya matapos matagumpay na maibigay ang hinanda niyang putahe. Walang kaalam-alam ang lasinggerong magkapatid na yun na ang huling inom nila ng alak at yun na rin ang huling beses na makakatikim sila ng masarap na pulutan. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, sinabihan na sina Mulong ng may-ari ng tindahan na kailangan na nilang magsara. Pinapauwi na ang dalawa, ngunit hindi pa rin natinag ang mga yon. Ilang sandali pa, bigla na lamang naisuka ni Mio ang tinunggang alak. Si Mulong naman ay namimilipit na habang sapo ang kanyang tiyan. Sunod-sunod ang naging pagduwal ng magkapatid. Dahil sa sama ng pakiramdam ay napilitan na silang umalis sa harap ng tindahan. Pinilit nila maglakad kahit pagewang-gewang sa kalsada hanggang sa pareho na silang nabuwal. Suka pa rin ng suka ang dalawa nung mga oras na yun. Nang sulyapan ni Mio ang kasama ay tila biglang nawala ang kanyang kalasingan. Mulong, may lumalabas sa bibig mo. Napasigaw ang magkapatid nang gumapang sa buong katawan nila ang mga uod at ipis na mula sa bibig ni Mulong. Pinagkakagat ng mga ipis ang kanilang buong katawan. Walang pinalampas ang mga yon. Ang mga uod walang kahirap-hirap na pumasok sa kanilang ilong, tainga maging sa kanilang mga mata. Unti-unting dumilim ang paningin ng magkapatid at halos gumapang na lamang sa kanilang dinaraanan. Dahil masyadong madilim sa parting yon ng lugar at nasakto pang huminto sila sa may palikong daan, hindi sila napansin ng driver ng dump truck. Blind spot ang parting yon.
Huli na para magpreno ang driver na nagmamaneho ng truck na puno ng mga tipak-tipak na bato na hinakot mula sa gumuhong parte ng bundok na naroroon. Dahil sa aksidenteng nangyari, nagkalasug-lasug ang katawan ni Namulong at Mio matapos masagasaan ng dump truck. Halos wala na silang pagkakakilanlan nang matagpuan ng mga taga-barangay na nilapitan ng driver para humingi ng tulong. Ngunit nakaagaw pansin din sa mga tao ang uod at mga ipis na nagkukumpulan sa katawan ng magkapatid. Kumalat ang usap-usapan na patay na ang dalawa bago pa man masagasaan ng truck. Bagamat karumal-dumal ang sinapit, hindi kinaawaan ng mga taga-roon si Namulong dahil sa perwisyong ginagawa nila sa mga residente. Ang sabi pa ng iba, karma daw yon para sa naturang magkapatid. May balita na tungkol kina Mulong at Mio. Wala na sila at karumal-dumal na naging pagkamatay nilang dalawa. Nararapat lamang yun sa kanila. Kung tutuusin, kulang pa ang kamatayan nila para pagbayaran ng ginawa nila kina Fernan at Talia. Maswerte sila dahil kamatayan lamang ang pinakahuli nilang kinahantungan na kaya kong ibigay. Pero kung kakayanin ko pang dalhin ang mga kaluluwa nila sa impyerno, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Para sa akin, hindi rin sapat ang pagkamatay nila. Pero sa ngayon, masaya ako dahil kahit sa ganoong paraan, nabigyan ng hustisya ang nangyari sa dalawang tao na sobrang minahal natin. Salamat, Kamya. Salamat dahil bumalik ka. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil kahit napakalaki na naging kasalanan ko, hindi mo pinabayaan ang aking anak. Napakabuti mong tao, kaya kulang pa ang salitang salamat para sa lahat ng nagawa mo. Pamilya ko si Talia. At ngayong nagkaayos na tayo at pareho rin naman tayong nagmamahal para sa kanya, pamilya na rin kita, Kamya. Napaluhan na lamang si Kamya sa sinabing yon ni Stella. Hindi niya akalain na mapapatawad pa siya ng babaeng minsan naging biktima ng kabaliwan niya sa pag-ibig. Ngunit dahil pinili niyang tanggapin ang pagkakamali at gawin pa rin ang tama, ay nagkaroon pa siya ng isang pagkakataon para maging maayos ang lahat. Ang maging parte ng pamilyang nagmahal at bumuo sa pagkatao ng kanyang anak ang isa sa pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. At hindi niya yun ipagpapalit sa kahit na ano paman. Bagamat nakatira pa rin sa magkaibang bahay, hindi yun naging hadlang para mas madalas na magkasama sina Kamya at Talia. Makalipas ang ilang araw mula nung mabalitaan nila ang nangyari kina Mulong at Mio, dinalaw naman nila ang puntod ni Fernan. Habang nag-aalay ng panalangin sina Stella at Talia, napalingon naman si Kamya nang maramdaman ang kakaibang presensya ng mga sandaling yun. Napaluha siya ng mapalingon, tumambad sa kanya ang kaluluwa ni Fernan. Nakangiti ang lalaki na wari panatag na ang kalooban sa nangyari. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, nawala na ang imahe na biglang nagpakita sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa puntod ng lalaki at bahagyang lumapit para yakapin ang kanilang anak. Nang maramdaman yon ni Talia, ay agad na inabot ang kamay niya para ibigay ang isang puting kandila. Napangiti siya dahil yun pa lamang ang unang beses na humawak siya ng puting kandila mula nung ipasa sa kanya ang kakayahan ng kanyang lola. Sinindihan yon ni Talia gamit ang hawak na kandila para sabay nilang itirik sa ibabaw ng puntod. Pinanood nila ang apoy sa kandila na nagsasayaw sa hangin na parabang gustong iparating sa kanila na payapa na ang kaluluwa ni Fernan. Mula ng mga sandaling yon, wala nang mahihiling pa si Kamya. Panatag na rin ang kanyang kalooban
at handa na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay, sa piling ng kanyang bagong pamilya.